Maraming views yung video ko about paano maging matalino si baby. Tapos may nag-comment doon kung bakit yun daw yung inuuna natin. Bakit hindi yung pagiging mabait or yung pagiging compassionate ng isang bata. Chinek ko, meron siyang point, kaya shoutout po sa inyo. Kaya hindi ko pinupush ito dahil very subjective kasi yung pagiging mabait sa bata. Iba-iba yung description natin sa pagiging mabait. Pero nung pinost ko siya sa Facebook, meron akong pinost, notes ko po siya, at one of the list ko yung paano maging mabait. Nagtaka ako at marami palang interesado. Kaya ito, ginawan ko ng list, 5 tips para lumaking mabait si baby. Ang mabait na bata. Disclaimer, hindi ako expert sa ganito at ang aking i-share ay base lamang sa aking experience dahil naniniwala ako na mababait ang aking mga babies. So, describe muna natin ha kung ano ba yung mabait para sa akin at i-comment po ninyo kung agree po ba kayo. So, number 1, para sa mga baby. Sila yung hindi nagpupuyat or yung hindi nila pinupuyat yung kanilang mommies. Diba, sinasabi natin sa mga ibang mommies na kapag hindi sila puyat, ang sasabihin nila ay, wow, napakabait naman ang iyong bagong silang or yung hindi mo. Tapos, yung iba naman is bahagya lang yung kanilang separation anxiety. Yung tipong sumasama sila kahit kanino. Sinasabihan natin sila na, ang bait naman ni baby. Diba, iba-iba yung ating description sa pagiging mabait. Sa mga toddler naman, ano-ano yung mga description ng pagiging mabait. Number 1, they know how to say thank you, please, or sa mga Pilipino naman, they practicing po and opo. Second, they show empathy. So, alam nila yung nararamdaman ng isang kapwa nila kapag nasasaktan na sila or nahihirapan, no? They know how to show empathy. Yung talagang magtatanong sila eh. Yung isang araw, yung anak ko, umubulang ako ng konti, sabi niya, Mommy, are you sick? Yeah. Third sign, wala silang destructive behavior. Yung tipong magsisira talaga sila ng gamit. Pag nag-tantrum sila, hindi lang yung iyak. Talagang magkukuha sila ng gamit and then tatapon nila para masira. Pero yung tantrums, hindi po yan sign ng destructive behavior. So kapag wala silang ganon, it's a sign na mabait si baby. Next, description ng pagiging mabait para sa akin is they know how to appreciate things. Yung kapag, alam mo yun, kapag may pasalubong ka, nagsasabi sila ng thank you or yung hinahag ka nila bigla. Or kapag pinasyal mo sila sa ibang lugar, makikita mo na masaya talaga si baby. And then randomly, magsasabi sila ng I love you or yung thank you. Next na description ko sa pagiging mabait is they sometimes share their toys. Sometimes kasi normal sa bata, yung hindi talaga nag-share ng toys. Pero yung nag-share sila paminsan-minsan, tapos ganito pa yung technique nila ha. Ang i-share nilang toys yung ayaw nila. Basta tikikip lang nila yung toy nila na gusto and then i-share na nilang iba. Yung kasi pamangkin ko ganito. Pero alam ko mabait din siya. So, and last sign or yung description ko sa pagiging mabait na bata is they know how to listen. Lalo na sa kanila mga grown-ups or yung mga magulang nila. Pag sinabing it's time for us to go to bed or time to take a bath, susunod sila. So, kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Dr. Pedro Mom. Okay, itong ginawa kong tips, again, of course, based lang to sa aking experience. Tsaka nagtanong-tanong ako sa mga ibang mommies kung ano yung tip nila. At 5 lang po ito, at mabilis lang. So, first tip, manifest. I-manifest nyo ang pagiging mabait ni baby. Nasa sinapupunan pa lamang. Kinakausap nyo na, hinahaplos nyo na yung tiyan nyo na lalabas siyang mabait, ang bait-bait ni baby, hindi niya ako pinapahirapan sa pagbubuntis, di ba? Ganun yung iba eh. Yung iba, ang bait naman ni baby, alam niya hindi ko afford na mag-leave, kaya hindi kaya pinapahirapan, walang morning sickness. Palagi ko nag-work yun kasi nag-work yun sa aking panganay. Kapag labas naman ni baby, manifest mo na, huwag mong iisipin na magpupuyat kayo, hindi siya matutulog ng gabi, tapos magpupuyat ka. Check niyo po yung sleep tips ko para hindi kayo magpuyat. Yan, huwag mong iisipin na mahihirapan ka sa newborn stage. And then, yung kapag toddler na siya, huwag mo siyang sasabihan na you are bad,
Kapag meron lang siyang ginawa, nagtantrum siya, nagpalo-palo siya, or may hinagis siya dahil frustrated lang siya, wag na wag mo siyang sasabihan na ang bad mo naman. Yun, dapat i-manifest nyo na good boy or good girl pa rin si baby. Kasi itong baby ko, 3 years old na siya, ay 4 years old na siya, meron siyang ginawa and then na-realize niya na bad siya. Kaya sinasabi niya na I am a bad boy. And then sinasabi ko sa kanya na no, you're not a bad boy. Basta sinasabihan nyo lang siya na kung bakit niya ginawa yon. Kailangan pinapaalala nyo sa kanya na pwedeng piliin ang pagiging good boy. Number 2 tip, good environment. Ibig sabihin dito is wala siyang naririnig na bad words, walang nag-i-spoil sa kanya, wala ding nambubuli sa kanya. Alam ko, guess nyo ako dito, pero aminin natin na malaking factor ang environment. Hindi 100% dahil meron namang factor ang genes. So, kaya kailangan wala siyang naririnig sa environment niya na bad. Alam niyo ba bakit? Ito kasi yung magbibuild ng kanyang super ego. Sa larangan ng psychology, tinuro ito na ang pagbibuild ng super ego, nakabase po ito sa environment or sa mga kasama niya sa bahay. Paano ito? So, wala tayong magagawa sa magulang, saka sa mga kasama niya sa bahay. Yung sinasabi ko dito, yung magiging caretaker niya. Dapat nasa criteria po ninyo yan, ng caretaker niya o yung magiging haya niya ay mabait din. Number 3. Ito, tip ko to, pero hindi ko alam kung mag-agree kayo lahat. Ang manood ng Barneys. Bakit? Educational video to pero alam mo, na-realize ko, yung mga laking Barneys, mababait. Siguro dahil sa pagkanta ng I love you, di ba? So, sino kaya dito sa mga nanonood na nanonood pa rin ng Barney sa kanilang mga babies? Kasi marami ng videos ngayon. Andiyan na si Blippi, andiyan na si Miss Rachel, andiyan na yung Bluey. Yung Bluey, trending siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko pa nakita yung Bluey, pero maganda din daw yon. Cartoon na hindi maganda at merong harmful effect sa ugali ni baby yung SpongeBob daw. Kahit favorite ito ng kapatid ko. Pero yon, kung tatanungin niyo ako, wag na kayong manood ng SpongeBob. Actually, gusto ko din yung SpongeBob, pero sabi nila sa mga ibang research, meron daw epekto to sa ugali ni baby. Siguro pag matanda na siya, pag nasa 10 years old na siya. Pero kung toddler, at pipili kayo ng educational video o yung video na magmumold ng kanyang behavior, one of the shows is yung Barneys. Number 4 na tip, huwag mag-aaway sa harap ni baby. Dahil isa ito sa mga sa mga sinabi ko na environment. So, one of the tips din is yung huwag mag-aaway sa harap dahil stressful po ito kay baby kapag nakakarinig siya or nakakakita siya ng nag-aaway sa harap. Lalo na yung mga parents. Very traumatic na po sa kanila ito. At pwede mag-start yung pagre-rebelde ng baby. Mas gusto nilang maging loner or yung mas gusto nilang mag-isa. Kapag naman maglalaro, baka matakot siya na makipaglaro siya sa mga parents niya dahil syempre iniisip niya na baka mag-aaway lang. Kaya kung meron kayong pag-aaway ni mommy at daddy, mas maganda na hindi ito makita ni baby. So ipasok niyo siya sa room o kaya naman kayo ang pumasok sa room para mag-discuss. Next step is give love. Isang paraan upang masabi nating mabait si baby ay alam niya paano magbigay ng love. Para matutunan niya, you have to show how. You have to give love also. Ang simpleng pagsabi ng mahal mo siya, o yung simpleng pagyayakap, o yung pagbibigay ng pasalubong, o yung suporta na binibigay niyo sa kanya. Suporta, hindi pag-i-spoil Kagaya na lang nung nag-trending last time, si Diane Medina Cruz na nagbigay ng support by letting the baby na mag-swim sa loob ng sala. Di ba binatikos yun? Pero ako hindi na ako nag-comment online. Dito na lang sa video na to. Yes, tama naman si Diana. Sinusuportahan lang niya yung kanyang baby. At hindi siya spoiled kasi nga mabait itong si baby niya. Pwede niyo rin naman gawin yun, mami, na kung ano man ang hilig ni baby or ano man yung hilingin niya or ano man yung gusto niya, pwede niyo siyang suportahan dahil ang pagbibigay ng support ay way of showing how you love your son or your daughter. So sabi nga niya, kahit maglagay pa siya ng pangalawa, pang-inis na lang yun naglagay siya ng inflatable. So pang-inis na lang sa inyo yun. Pero kung ang spoiled, ganito kasi ang spoiled. Kapag binigyan mo siya ng once and then nag-ask siya twice, thrice, tapos may halong iyak, may halong destructive behavior, yun ang spoiled brat. Daddy, I want a squirrel. Get me one of those squirrels.
Pero kung ganun lang, once lang naman niyang hiniling, tapos gusto mo lang siyang suportahan or gusto mo lang siyang pasayahin, hindi pa spoiled yon. Yung pagbibili din ng regalo, kung hindi naman lagi-lagi, at gusto mo lang sumaya siya, tapos sumaya ka, support lang din po yon. And that's how you give love also. Next, hindi po kayo maniniwala dito, pero di ko alam kung mag-agree din kayo dito, pero ito po ang tip ko. Ang last tip ko para magkaroon kayo ng mabait na bata. Pumili kayo ng mabait na asawa. Yeah, so kung nanonood ang asawa ko dito, shoutout sa'yo. Alam mo bakit? Kasi factor talaga ang genes. Diba sinabi ko sa inyo, malaking factor ang environment. May factor din ang genes. So parang sa talino lang yan, dalawa yung pinanggagalingan. Nature at saka nurture. So sa ugali, dalawa din. So, nature tsaka nurture. Dun sa nature, yung environment, kung sino nakakasama niya, kung sino yung nakakahalubilo niya. Of course, sa nurture, yung genes na yon. So, kung gusto niyo ng mabait na baby, pumili po kayo ng mabait at responsableng asawa. At dun na po natatapos ang ating tips. Kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, mag-comment po kayo, and subscribe. Thank you!